Nakakita na ba kayo ng crayfish na nagpapalit ng balat or yung tinatawag na molting process? Kung hindi pa, para sa iyo ang video na to. So yun guys, for today's video, meron nga akong naabutan na crayfish na ongoing siya nagmo-molt or nagpapalit ng balat. Pag may nakita kayong mga ganito at bago pa lang naman siya magmo-molt, as in yung bago pa lang, okay lang kahit galawin nyo. Pero pag nakita nyo na nakaangat na yung exoskeleton niya sa bandang ulo, huwag nyo na lang siyang gagalawin hanggang makapagpalit siya ng balat bago nyo siya ilipat ng lagayan. Sa pagpapalit ng balat ng mga crayfish natin, minsan inaabot yan ng 5 minutes. Depende pa rin yan sa tigas ng balat nila o kaya kung ilang months na yung crayfish natin. Sa experience ko kasi sa pag-aalaga ng crayfish, mas mabilis nakakapagpalit ng balat yung mga maliliit. Especially dun sa mga craylings natin. Sa pagpapalit pala ng balat ng crayfish ay nauuna yung sa bandang ulo niya. Yung head part talaga yung inuuna niyang ilabas. Kasunod na dyan yung mga galamay niya. Kapag nag-success siyang mailabas lahat ng kalahati ng part niya, magiging successful yung pagmomolt ng crayfish nyo. Pero minsan nagkakaroon tayo ng mga failed molting na tinatawag. Pag ganun yung nangyari sa mga crayfish nyo, talagang hindi sila nakakasurvive. May mga palatandaan naman paano malalaman yung mga failed molting. Makikita mo talaga dun sa may bandang head part niya na talagang umangat na pero hindi niya talaga mailabas yung ulo niya. Kapag ganun yung nangyari, hindi talaga nakakasurvive yung mga crayfish. So ano nga daw ba yung mga dahilan or possible na nangyayari bakit nagkakaroon ng mga failed molting? Kung ako yung tatanungin based on my experience, nagkukulang kasi ng calcium yung tubig ng mga alaga nyo. Paano nga naman natin malalaman kung kulang na sa calcium yung tubig ng aquarium natin? O simple lang yan mga lods, ganito lang kasi yan. Minsan kasi dahil sa sobrang ganda ng setup natin, nakakalimutan na natin mag-water change. Bakit ka nga naman magpapalit ng tubig kung malinis naman at quality yung tubig mo? Okay, quality nga, malinaw, malinis. Pero yung mga mineral sa tubig, kagaya ng calcium, nawawala. Dahil sa dami ng alaga mo, dun lang sila kumukuha ng calcium sa tubig na nilagay mo. Tapos hindi ka magpapalit. So ang tendency, hindi na re-replenish. Sa wild kasi yung tubig talaga namang yung mineral yan. So lahat ng mineral sa tubig ay dumadaloy lang ang dumadaloy, napapalitan ng napapalitan, minu-minuto, araw-araw. Kaya kung tamad ka magpalit ng tubig o magdagdag ng tubig sa aquarium mo, so expect mo na rin na mababawasan yung mga minerals o yung mga elements na dapat nasa tubig mo. Imagine isang buwan kang hindi nagpapalit ng tubig o nagdadagdag. Kaya yung benefits na makukuha nila sa mga bagong tubig, nawawala. Kaya pag dumating yung time na kailangan na nilang mag-molt, hindi sila nakakalabas dahil kulang na sila sa calcium. May mga paraan naman para mapalitan ng calcium ng tubig nang hindi mo na kailangan mag-water change. Ako kasi ang ginagawa ko, naglalaglag ako ng mga eggshells sa pond nila or sa aquarium. Yun yung mga balat ng itlog, ibibilad ko lang ng mga 2 to 3 days kapag tuyo na, dinudurog ko ng kaunti tapos nilalagay ko sa pond nila. Kinakain nila yon. Imagine yung mga exoskeleton nila, yung mga pinagbalatan nila na yan, pinagmoltan nila na yan, kinakain nila yan para mas tumigas ulit yung shell nila ng mas mabilis lang. Kaya pag nagmolt yung crayfish nyo or nagpalit ng balat, yung exoskeleton, wag nyong itatapon, wag nyong tatanggalin. Dahil yan yung unang-unang kakainin nila para mas tumigas ulit yung balat nila. Guys, yung crayfish pala kapag bagong palit ng balat, napakalambot niyan. Pwede mo nga siyang pisatin gamit lang ng daliri, ganun siya kalambot. Kaya pag bagong molt yung crayfish nyo, dapat di talaga hinahawakan. At isa pa, nahihirapan silang lumangoy o gumalaw kapag bagong palit sila ng balat. Kaya naman pag ganito, tuwing may nagbumolt tayong crayfish, hinihiwalay natin yan or sineseparate natin ang tank para maiwasan yung cannibalism na tinatawag. Isang sipit lang kasi sa mga yan, sigurado, wala na yung alaga mo. Pero syempre, ginagawa lang yung method na yan kung yung alaga mo ay nasa 1, 2 o 3 trio lang naman at kayang-kaya mo pang bantayan. Pero kung sobrang dami na talaga kagaya sa ibang mga pond, sa pond ko, hindi nyo na magagawa yan. Swerte na lang kapag may nakikita kayo nagmumolt, pwede nyong ilipat.
So sa akin, madalas naman ako nakakakita ng ganito. So binidyohan ko lang para makita nyo at ma-explain ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin kapag may nakikita kayong ganito, lalong-lalo na sa mga beginner at nagsisimula pa lang. So di ko na kinat yung video na yan. Sa part na yan, nakita nyo halos makalabas na yung crayfish natin. At ayun, sa loob lang ng 6 na minuto ay nakalabas na at successfully molt yung crayfish natin. At sana may natutunan kayo sa video na to. Dagdag kaalaman na naman sa mga gustong mag-alaga o mag-aalaga pa lang ng crayfish. Kaya kung gusto mo pa ng mga video na katulad nito, i-click mo na yung subscribe button dyan at i-hit mo na rin yung notification bell icon para na-update kita tuwing gagawa ako ng mga video at nagbibigay ako mga tips tungkol sa pag-aalaga ng crayfish. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat at happy crayfish farming sa lahat.